Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa ay nagkaroon kayo ng isang makahulugan na pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taon na ito kahit na maraming paghihirap ang ating dinanas sa taong ito. Tayo po ay mananambahan muli dito sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Wini-welcome po namin yung mga nanonood sa YouTube o sa Facebook o di kaya nakikinig sa DCAS 702 sa FEBC. Tayo po ay mananambahan sa ating Panginoon at patuloy ang ating pagdiriwang ng kanyang pagdatal sa mundong ito bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Bilang tawag sa pagsamba, babasahin ko po ang 1 Timothy 1:12-17. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kalwalhatian magpakailan-kailan paman. Amen. Ngayon naman po mga kapatid ay samahan niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay sa Ephesians 1:15-23. Sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 1, mga talatang 15 hanggang 23. Dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kalwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay na at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At Kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Pagpalain nawa ng Diyos ang Kanyang salita sa hapong ito.
Mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito, ang ating pong mensahe ay pinamagatan ko pong panalangin para sa mga banal. Panalangin para sa mga banal. Siguro naiisip nyo, kung sila ay banal na, bakit pa kailangan manalangin para sa mga banal? Mga kapatid, tayo po na mananampalataya kay Jesus ay tunay nga na banal na. Banal sa ating posisyon sa kanyang harapan. Banal sa ating espiritual na kalagayan. Kaya lang po, hindi pa ho tayo banal sa ating pagkilos at sa ating pamumuhay. Kaya't kailangan po na tayo ay manalangin pa rin upang ang Diyos ay banalin niya ang ating paglakad sa ating buhay at banalin niya ang ating mga pagkilos sa ating mundo. Sapagkat tayo ay binanal na niya sa ating buhay espiritual. Yan po ang dahilan kung bakit ko po pinamagatan na panalangin ito para sa mga banal. Ang ating pong teksto muli ay nasa Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Alam niyo po, ito pong sulat na ito ni Pablo ay sinulat niya noong mga AD 60 o 62. At sinulat niya po ito sa isang malungkot at nakulungan. No? So kung iniisip niyo po, tayo po ay parang nakakulong. Hindi po ba? Ng matagal ng panahon. Lalo na po ako, hindi po ako nakalalabas. So para po akong nakakulong dito po sa kwarto na ito. No? Dito ko po sinasagawa ang lahat ng aking pagtuturo ng Biblia, ang aking pamumuno ng ating pananambahan sa milagro po ng teknolohiya. Ako po ay nakararating sa inyong mga tahanan ng live. Live po tayo ngayon. No? At dahil po sa teknolohiya, ay naisasagawa po natin ito. Ngunit alam natin, dahil sa taong nagdaan, kung paano ang makulong. Hindi lamang po makulong sa ating mga tahanan, kundi makulong sa ating mga sitwasyon sa buhay. Sapagkat nabinbin po ang maraming bagay sa ating mga buhay. Maraming negosyo ang nagsara, maraming tao ang nawalan ng trabaho. Marami tayong pagkilos na hindi nating magawa sapagkat meron pong pandemya na pumapalibot po sa ating mga lugar, sa ating mga buhay. Gayon din po ang sitwasyon ni Pablo nung sinulat niya po ang sulat sa mga taga-Efeso. Kasabay po ng sulat na iyan ang tatlo pang ibang sulat, ang Philippians, sa mga taga-Filipos, sa mga taga-Colossians, at yung sulat niya kay Philemon, yung kanyang kaibigan. So yan pong apat, ito pong apat na ito ang tinatawag na prison epistles, ang mga sulat ni Pablo mula sa kanyang pagkapiit sa kulungan. Kaya mga kapatid, siguro maiisip nyo na nasa puso ni Pablo, nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Kung ang feeling niyo po ngayon ay tayo'y nakakulong dahil sa pandemyang ito, gayon din po ang diwa ni Pablo nung sinulat niya ang sulat na ito. Sinulat niya ito para sa isang iglesia na inumpisahan nila Aquila at ni Priscilla. No? Isang mag-asawa na negosyante. No? At ito pong iglesia na ito ay pinagpastoran mismo ni Pablo. Siya po ay nagpunta rito at nagturo siya dito at nagpastor siya dito ng 3 taon. At naging malapit sa kanya ang iglesyang ito. Sa Acts chapter 20, kinausap niya ang mga elders ng Ephesian Church, no, sa Miletus. Nagpaalam po siya sa kanila sapagkat hindi na po tiyak na sila'y makikita muli at hindi na nga po sila nagkita muli. At ipinagbili niya sa mga elders ng Efeso, baka po iniisip nyo, bakit hindi ko kasama mga pastor? Mga kapatid, ang elder po, pastor.
Ang pastor po, elder. Pareho ho yung dalawa. No? Sa Bagong Tipan, wala pong distinction ang pastor at elder. No? So kinausap po ni Pablo ang mga elders, yung mga shepherds ng Ephesian Church sa Miletus at nagbilin. Ang sabi, ipinananalangin daw niya sa sila. At ito nga ang isa sa mga panalangin niya sa kanila. Sinulat niya ito upang hikayatin ang mga miyembro na tamasahin nila ang kanilang kayamanang espiritual kay Kristo. No? Kaya nag-umpisa po itong sulat na ito sa isang pagpupuri, sa isang awit, na sa isang panalangin ng pagpupuri. No? At tamasahin nila ang kanilang kayamanang espiritual kay Kristo at mamuhay sila ng matagumpay bilang isang tahanan ng Diyos. Kaya ito pong panalangin ito, isa ito sa mga dakilang panalangin ng Apostol Pablo na kanyang sinulat o naging bahagi ng kanyang mga sulat sa Bagong Tipan. Ngunit bago tayo magpunta sa pabungad na panalangin ni Pablo na ito, mainam na makita natin ang ilang bagay. Una, mayroon tayong kayamanan, merong kayamanan ang mga Kristiyano kay Kristo. Doon po sa umpisa ng Ephesians chapter 1, sa verse 3 hanggang verse 14, ay merong isang parang doksolohiya, no? Isang awit ng papuri. Dahil sa mga kayamanan na nasa atin dahil kay Kristo Jesus. Sabi niya sa verse 3, bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan ay ibinigay sa atin ng Diyos. Sa verse 4, pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago tinatag ang sanlibutan. Mantakin niyo ngayon, bago tinatag ang sanlibutan, ay minahal na po tayo ng Diyos at Kanya tayong pinili. Sa verse 5, tayo itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak. Inadapt niya po tayo, mga kapatid. Sa verse 7, mayroon tayong katapusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tayo po ay ligtas. Dahil po sa tinubos niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus. Sa verse 9, ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban. Ipinagkaloob niya po ito lahat sa atin, mga kapatid. Sa verse 11, tumanggap din tayo ng isang mana galing sa Kanya. Sapagkat tayo'y kinungkup niya bilang Kanyang mga anak, tayo ay nagkaroon ng pamana mula sa Diyos. O napakadakilang mga pangako ito, mga kapatid. Sa verse 13, tinataka niya tayo ng pinangakong Espiritu Santo. Para siguradong mapapasa atin ang ating pamana, ay tinataka niya tayo ng Espiritu Santo. At sa verse 14, sabi niya dito, ito ay ginawa niya, ang lahat ng ito ay ginawa niya sa ikapupuri ng Kanyang kalwalhatian. Kaya po tiyak dahil sa ikapupuri ng Kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, dakila ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Nakasandig sa pagpili sa atin ng Diyos Ama mula pa sa walang hanggan. Nakamit ito ng nakapagliligtas na sakripisyo ni Jesus sa krus. At ipinagkaloob ito ng diwang banal sa bawat isa sa atin na hinirang niya. Pinili tayo ng Ama, niligtas tayo ng Anak, at binalot tayo ng Espiritu Santo. Ganyan po kadakila ang ating kaligtasan. Pangalawa, mayroon tayong kapangyarihan na ipamuhay ang buhay Kristiyano dahil sa kayamanang espiritual na ito. Dahil po dun sa lahat ng nabanggit sa inyo, lahat pong yon ay magagamit po natin sa ating pamumuhay ng buhay Kristiyano. At ang kapangyarihan pong yan ay hindi lamang po sa atin, kundi nagmumula rin sa Diyos. Ang sabi sa Philippians 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban. May pangatlo pong bagay. Mayroong pangangailangan na ipanalangin ang mga binalal na ng Diyos upang sila ay lumago. Katulad na nabanggit ko po kanina, ito po ay panalangin para sa mga banal.
sapagkat meron pong pangangailangan na ipanalangin ang mga binanal na ng Diyos upang tayong lahat ay lumago. Ito po ay isang panalangin ng isang pastor para sa kanyang mga miyembro, para sa mga tupa na kanyang pinapastol. Kaya po, ang sabi sa Acts chapter 6 verse 4, yung mga apostol po, sabi nila, samantalang kami bilang aming bahagi, kasi lumalaki na po ang iglesia, libo-libo na po ang membro, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin, sabi ng mga apostol, at sa paglilingkod sa salita. So, ang naging duty po nila ay pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. Nauna po ang panalangin sapagkat napakahalaga po ng panalangin upang ang mga anak ng Diyos ay lumago sa kanilang buhay espiritual. May pang-apat din po. Mahalaga na lumago ang mga Kristiyano upang maitanghal ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin po mga kapatid ay maibahagi natin ang ebanghelyo ng kaligtasan upang maluwalhati ang ating Diyos na siyang nagligtas at nagliligtas sa lahat. Hindi dapat nananatili lamang sa kaisipan ang mga dakilang katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi po yan para lang sa karunungan. Dapat itong ginagamit upang lalong maging malapit ang ating kaugnayan sa Panginoon. Yun po ang layunin. Ang kaalaman patungkol sa Diyos ay ibinibigay sa atin upang tayo ay maging lalong malapit sa Kanya. Sapagkat ang ating buhay ay nakasalalay sa lapit ng ating kaugnayan sa Diyos. Dapat din itong ginagamit para magkaroon tayo ng matagumpay na buhay Kristiyano. Baliwala po lahat ang Bible study, ang inyong karunungan, ang kaalaman tungkol sa Diyos, at maaari po kayong magkaroon ng napakaraming kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit kung ito ay hindi nagre-resulta sa isang matagumpay na buhay Kristiyano, matagumpay laban sa kasalanan, matagumpay laban sa kahinaan, matagumpay laban sa takot, kung hindi po nagre-resulta dun sa mga iyon, baliwala po ang kaalaman. Baliwala po yung kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin. So pagkatapos ni Pablo na magpuri sa Diyos, sa lahat ng kayamanang ibinigay sa atin, bawat biyayang espiritual sa kalangitan, sabi niya, pagkatapos niyang ipagpapuri yon, siya po ay nanalangin. Para ang lahat ng kayamanang ito ay magamit natin sa matagumpay na buhay na Kristiyano. Makikita natin dito sa panalangin ito, sa mga talatang ito, ang isang pasasalamat at isang panalangin. No? Isang pasasalamat at isang panalangin. Tignan po natin yung isang pasasalamat. Ito po ay pasasalamat sa pananampalataya at pag-ibig ng mga banal. Nasa verses 6:15 and 16. Dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Ang sabi ni Pablo, dahil dito. Dahil saan? Dahil dun sa lahat na pinagpuri niya sa Panginoon. Dahil dito, ika niya, ay isang pagbabalik tanaw ni Pablo sa mga kayamanan na mayroon ang bawat mananampalataya kay Kristo Jesus. Sa mga naunang talata, katulad ng verse 11, sa Kanya ay tumatanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Layunin po ng Diyos ang tayo po ay tumanggap ng pamana ng kaligtasan. Sabi sa verse 14, siya ang katibayan ng ating mana. Sino siya? Ang Espiritu Santo po. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian.
Dahil po doon, dahil dito, yun po ang ibig sabihin nun. Tapos nagpatuloy siya sa verse 15. Sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Narinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Alam ni Pablo ang katunayan o alam ni Pablo na tunay ang pananampalataya ng mga taga-Efeso. Dahil nakita niya mismo ito nung siya ay naging pastor nila. Makikita niyo po yung kwentong yan sa Acts 19. Bukod dito, kinatuwaan ni Pablo na marinig ang kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya at pagmamahal nila sa mga kapwa mananampalataya. Ang sabi niya sa verse 15, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. So ang kanilang pananampalataya ay nagresulta sa kanilang pag-ibig sa lahat ng mga banal. Mga kapatid, sabi ng Biblia, ang pag-ibig para sa mga kapatid ay tanda ng isang nakapagliligtas na pananampalataya kay Jesus. Sabi sa 1 John 2:10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilanang ikatitisod. Gayunpaman, patuloy ang pananalangin ni Pablo para sa kanilang paglago, sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Hindi lamang po sa kanila, nananalangin din po si Pablo sa mga taga-Colosas, Colossians 1:9. Sabi niya, kaya't mula ng araw na aming marinig, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Pareho din po ng dalangin niya sa mga taga-Efeso. Sa mga taga-Thessalonica, dinalangin din niya. Sabi sa 2 Thessalonians 1:11, dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo na kayo'y ari ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Pareho din po ng panalangin niya sa mga taga-Efeso. Hindi tayo dapat tumitigil, mga kapatid, sa ating pananalangin para sa ating mga kapwa mananampalataya. Na tayong lahat ay patuloy na lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos at higit pa dito sa ating pagkakilala sa Diyos mismo. Hindi lamang kaalaman tungkol sa Diyos, kundi pagkakilala sa Diyos mismo. Pagkatapos niya magpasalamat, siya po ay nanalangin. Yan ang isang panalangin. Una, isang panalangin para sa ganap na pagkakilala sa Diyos. Sabi po sa verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yun po ang kanyang panalangin. Yun po ang buod. Actually, isa lang po ang prayer request niya. Yun po ang prayer request niya. No? Malinaw sa talatang ito kung kanino nananalangin si Pablo. Sabi niya, ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Doon siya nananalangin. Hindi po sa kung sino lang na Diyos, kundi sa nag-iisang buhay na Diyos. Doon siya nananalangin, doon siya tumawag sa mga mananampalatayang sinusulatan niya sa kaligtasan kay Hesukristo. Sabi niya kasi sa verse 3, di ba? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So kung sino ang pinuri niya sa verse 3, yun ang pinananalangin na niya ng verse 17. Nakasaad sa talatang ito ang layunin ni Pablo sa kanyang pananalangin. Anong layunin niya? Sabi sa verse 17, upang magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan. Sabi ng iba, siguro Holy Spirit yun. Malamang tama din po yun. Ngunit kung sila po ay banal na, ang Holy Spirit po ay nananahan na sa kanila. So bakit naman ipananalangin pa ni Pablo na sila ay magkaroon ng Holy Spirit? Hindi po yun ang kanyang panalangin. Ang kanyang kahilingan ay, sabi niya, magkaroon tayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag. Ang ibig sabihin nito ay ito,
Ang Espiritu Santo ng Diyos ang magkakaloob ng karunungan at pahayag ng Diyos para sa atin. At dahil sa gawain na yan, ng Espiritu Santo, ang ating mga espiritu, ang ating mga diwa, ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa Kanya dahil nananahan na sa atin ang Kanyang diwang banal. So ang panalangin ni Pablo parang ganito, total nasa inyo na ang Holy Spirit. Ang dinadalangin ko ay bitawan ng Holy Spirit sa inyo ang karunungan at ang pahayag, wisdom and revelation, na Kanyang ipaalam sa inyo na maging lubos ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yun po ang dahilan ng pananahan ng Espiritu Santo sa atin. At kung ito ang panalangin niya ay sagutin ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng espiritu, diwa, pag-iisip, kaisipan na may kaalaman at karunungan na patungkol sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin. So ang prayer request po niya ay tunay na makilala natin ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Hindi lang kaalaman ng mga dakilang pinagkaloob niya sa atin o yung mga dakilang katotohanan ng ating kaligtasan, kundi tunay na pagkakilala sa Diyos na nagkaloob ng mga ito. Hindi lamang po yung gifts, pero yung giver po ang nais niyang makilala natin. Na tunay na nating makilala ang ating Panginoong Diyos. Isang tunay at personal na pagkakilala sa Diyos na makikita ng lahat sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam nyo, mababakas po sa buhay ninyo, sa inyong paglakad, sa inyong pananalita, sa inyong pagdedesisyon, sa inyong pagkilos, kung tunay nga na nakikilala ninyo ang Diyos. Hindi lamang pong kaalaman sa inyong pag-iisip, hindi lamang po information, kundi may transformation po ang inyong buhay. Meron po isang bahagi ng kanyang pananalangin. Sa verse 18, isang panalangin para sa kaliwanagan ng kaalaman. Sabi niya sa verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo. Ang Espiritu Santo po ay ang nagbibigay ng kaalaman sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sabi niya po yan sa John 14:26, sabi ni Kristo, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, ay susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:7, kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Paano? Ngunit, sabi niya, 1 Corinthians 2:10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kaliwanagan na dulot niya ay liwanag na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Ang liwanag po ng Espiritu Santo ay nagmumula sa liwanag ni Jesus. Kasi sabi niya po sa John 1:4-5, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Sabi ni Kristo Jesus mismo sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. So ang kaliwanagan na ito, sabi ni Pablo, ang dalangin niya, ay nasa mga mata ng inyong puso, ng ating mga puso. Mga mata ng inyong puso. Niisip niyo, wala namang mata ang puso. Hindi ba? Hindi yun ang ibig na sabihin. Sa mga mga Hebreo po, sa mga Israelita, ang pinaka-sentro ng pagkatao ng isang tao ay ang kanyang puso. So, ang kanyang kaisipan ay pinamumunuan ng kanyang puso. Kaya kung kailangan mayroong kaliwanagan, ang mata ng isang tao, kailangan ang magliwanag po ay ang mata ng kanyang
puso. Ang gitna, ang sentro ng kanyang buong pagkatao. Yung po ang dalangin ni Pablo para sa ating lahat. Na ang ating puso ay talagang makakilala sa Diyos. Kailangan laging ipanalangin na ang kaliwanagan ng Diyos ang laging maglinaw sa atin ng lahat ng katotohanan tungkol sa Kanya. Mabuti na lamang po na ang Espiritu Santo ng Diyos na siyang nagbibigay ng linaw ay nananahan na sa atin. Hindi upang tayo madagdagan lamang ng karunungan, kundi upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Kasi mga kapatid, yung kanyang prayer request na yun, na tayo lalong lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos, na magliwanag ang ating kaisipan, na ang espiritu ng karunungan at ng pahayag ay mapasa atin. Yung pong prayer request niya yon ay hinati niya po sa tatlo. So meron tatlong kahilingan ang ipinanalangin ni Pablo para malaman ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Tatlo ang kahilingan niya. Una, ang katiyakan ng kanyang pagtawag. Kanyang pagtawag sa atin. Ang katiyakan ng kanyang pagtawag sa atin. Sabi sa verse 18b, kung ano, at doon yung pang makikita kung ano yung prayer request. Dahil palagi pong pinangungunahan ng kung ano. No? Kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ang pagtawag na yan ay mula sa Diyos at hindi nakasalalay sa atin na anong gawa man o desisyon natin. Ang pagtawag ng Diyos ay kanyang sovereign call. Siya lamang po ang kumikilo sa kanyang pagtawag sa atin. No? Sabi sa Ephesians 1, kanina po, binasa natin yung iba nito. Sabi sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Kayo ba'y naroon na nung bago itinatag ang sanlibutan? Wala po, di ba? Wala po tayo doon. Wala po tayong boses. Di po tayo pinapanganak. Wala po tayong pagkilos. Wala po tayong kalooban. Hindi po tayo nakakagawa ng kahit na ano nung bago nag-umpisa ang mundo. Pero sabi sa verse 4, pagkapili niya sa atin. So ang pagtawag ng Diyos ay kanyang isinagawa. Siya lang mag-isa. Sabi sa verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkukupkop. Tayo po ay inadapt niya, no? Upang maging kanyang mga anak. So mga kapatid, ang pagtawag niya ay kanyang sariling gawa lamang. Ang pagtawag niya ay dahil lamang sa kanyang kagandahang loob. Sabi ni Pablo sa Galatians 1:15, ngunit nang malugon ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina. Hindi, wala pang kamalay-malay si Pablo noon. Wala pa siyang kahit na anong magagawa. At sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. By His grace. No? Ang pagtawag niya. Ang pagtawag na ito ay isang buhay na pag-asa dahil sa isang buhay na tagapagligtas. Sabi sa 1 Peter 1:3, sabi ni Pedro, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak, tayo po ay born again, muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa. That's the hope of our calling. Yung po ang pag-asa ng kanyang pagtawag sa atin. Isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Buhay po ang ating pag-asa sapagkat ang nagligtas po sa atin ay nabuhay na maguli. Kaya po meron tayong buhay na pag-asa. Ang kanyang pagtawag ay sa kabanalan. Hindi niya po tayo tinawag para tayo ay mag-enjoy lang. No? Sabi sa 1 Peter 1:15, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang Diyos po ang tumawag sa atin. Siya po ay banal. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Tayo po ay tinawag sa kabanalan. Ang kanyang pagtawag ay tiyak at makakamit natin. Sabi sa Romans 8:30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, justified.
At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Glorified. Past tense po lahat yun. Tinawag, inaring ganap, at niluwalhati. Past tense na po. No? Tiyak ang ating pagtawag. Meron po siyang pangalawang prayer request. Kung ano, sabi sa verse 18, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Kayamanan ng kanyang pamana sa atin. Yun po ang kanyang second na prayer request. Kayamanan ng kanyang pamana sa atin. Ang ating pamana na ay pinagkaloob ng Diyos sa atin na hinirang niya mula pa sa walang hanggan. So wala po tayong pakialam dun sa pamanang yun. Tayo po ay inadapt niya lang. Wala din po tayong karapatan na umangkin ng pamanang yun. Sapagkat tayo po ay inadapt lamang niya. Yung po binasa natin kanina sa verse 11, sa verse 13, sa verse 14, na meron tayong natanggap na isang mana na itinalaga nang una pa ayon sa layunin niya. Tinatakan tayo ng pinangakong Espiritu Santo at yung Espiritu Santo yun ang katibayan ng ating mana. So meron po tayong tiyak na pamana. Hindi kailanman masusukat, mga kapatid, ng kahit na sinong tao ang kayamanan ng pamana na ito ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kung minsan sa buhay natin ito, napapakamatay tayo sa kaprasong kayamanan na gusto natin sana mapasa atin. Hindi naman po natin madadala sa kabilang buhay. Ang lahat po ng mayaman sa buong mundo, bilyon-bilyon man ang kitain. Kapag sila ay nakitlan ng buhay, iiwanan po nila lahat yan sa buhay na ito. Wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Ngunit ito, tayo, na kanyang pinili, na kanyang hinirang, na kanyang kinupkop bilang kanyang maging anak, ay merong hindi masukat na pamana sa kalwalhatian. Marami pong talata, pero babasahin ko na lang ang ilan. 1 Corinthians 2:9, sabi ni Pablo, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Hindi pa raw nakikita, hindi pa naririnig, hindi pa nalalagay sa puso ng tao. Ang kalwalhatian, ang kayamanan na pamana ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. 2 Corinthians 4:17, sabi ni Pablo, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Walang hanggan, hindi masukat. Yan po ang mga description ng ating pamana sa Diyos. Itinakda ng Diyos na ang ating mga lupang katawan ang maging sisidlan ng hindi masukat na kayamanan na ito. Yan po ang kagilagilalas na katotohanan. Ang sabi sa 2 Corinthians 4:7, ngunit taglay namin, sabi ni Pablo, ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, no? Clay pots, upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Kaya ang ating kaalaman ng ating pamanang naghihintay sa atin ng Diyos ang dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng matuwid at matagumpay. Alam natin na meron tayong kayamanang naghihintay sa atin. At dahil alam natin ito dapat ang nag-uudyok sa atin na mamuhay ng matagumpay, mamuhay ng may pag-asa, sapagkat meron tayong tiyak na pagtawag at tiyak at di masukat na pamana. Sabi sa 1 John 3:3, at sino bang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Kailangan po tayo mabuhay na malinis, mga kapatid, sapagkat ang tumawag sa atin ay malinis. Ang sabi sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Mga kapatid, yan pong pinananalangin ni Pablo para sa atin.
Na tayo ay mabuhay ng ganyan. May tagumpay, may liwanag. May pangatlo siyang kahilingan. Kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa verses 19 to 23. Ito po yung pangatlong prayer request niya. At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Yung po ang verse 19. Walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at walang kapantay sa buong sansinukob. Hindi ko na po babasahin yung mga verses na hinugot ko po sa Old Testament tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa Kanya. Mga kapatid, kailangan natin maliwanagan sa ating kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na ipinapagamit niya sa atin upang tayo ay maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano. Yung pong kapangyarihan yan ay nasa atin. Sabi sa 2 Peter 1:3, ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. Mga kapatid, may kapangyarihan po tayong taglay bilang mga mananampalataya kay Jesus, mga anak ng Diyos. Hindi po natin to dapat ipagmalaki sapagkat nasa atin po yung kapangyarihan yan para magamit natin sa isang buhay ng matagumpay na magbibigay ng walhati sa Kanya. Una, sabi niya sa verse 20, kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa pagkamatay. Yung pong resurrection power na yun po ay nasa atin. Sabi sa verse 20, kanyang isinagawa ito kay Kristo ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Mga kapatid, ito ang kapangyarihan para mamuhay ng isang bagong buhay. Sabi ni Pablo sa Romans 6:4, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Huwag niyo sabihin sa akin mga kapatid na wala tayong kalakasan na mabuhay, mabago ang ating paglakad sa ating buhay sapagkat ang resurrection power ng ating Diyos ay nasa atin. Pangalawa, kapangyarihan na nag-angat kay Kristo sa kataas-taasan. So yung kapangyarihan na yan, no? Ang dalangin ni Pablo, yung kapangyarihan na nag-angat sa kanya sa kataas-taasan ay nasa atin. Verse 20 hanggang 23. At pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siya ay itinaas na higit sa kahit na anong pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan. Mga kapatid, sabi niya sa Matthew 28:18, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, sabi ni Kristo. At ang kanyang pamumuno ay magpakailanman, sabi ng teksto. Di ba sabi sa Isaiah 9:7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David. Ang sabi sa kanya sa Luke 1:32, nung sinabihan ng anghel ang kanyang mga magulang, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Mga kapatid, yan po ang Diyos na nagligtas sa atin. Yan po ang Diyos na sinasamba natin. Yan po ang Diyos na ipinapamuhay natin. At ang lahat ay nilagay sa ilalim niya. Sabi sa Philippians 2, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos
At siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Yun po ang kanyang pangalan. Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. At siya rin ang nag-iisang pinuno ng iglesia. Mga kapatid, ang GCF po wala pong taong senior pastor. No? Si Pastor Larry po ay under shepherd. Kami pong lahat na naglilingkod bilang pastor ninyo, kami po ay alipin ng ating tunay na pastor. Siya po ang head ng ating iglesia. Ang Panginoong Jesus. Siya po ang tunay nating senior pastor. Kami po, katulad ko, senior lang po. No, dahil malapit na po ako mag-60. Pero labas po sa biro. Kami po ay naglilingkod lamang po sa Kanya. Kami po ay mga lingkod lamang. Ang lahat ng mga elder, ang lahat ng mga pastor ay lingkod lamang niya. Kami naglilingkod sa Kanya. Hindi po kami naglilingkod sa inyo. Pinaglilingkuran namin kayo dahil kami ay lingkod niya. Sa aming paglilingkod sa Kanya, kayo po ay pinaglilingkuran din namin. Mga kapatid, siya ang pinuno ng iglesia. Siya ang ulo at ng katawan. Tayo ang katawan. Siya po ang ulo. At tayo ay nananampalataya sa Kanya at tumanggap ng Kanyang kaligtasan ay katawan niya. Sabi niya na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat. Tayo po ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang bahagi ng katawan niya, sabi sa Ephesians 4:12, tayo po ay dapat inihahanda. Paano po ba tayo pinaglilingkuran ng ating mga pastor? Paano tayo pinaglilingkuran ng ating mga tagapagturo? Sabi sa Ephesians 4:12, upang ihanda ang mga banal. Sino po yon? Kayo po yon, lahat ng niligtas. Sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, sino po ang mga lingkod? Kayo po. Kami po ay naglilingkod sa inyo upang kayo ay maglingkod sa iba. Hindi po namin monopolya ang ministeryo sa GCF. Katuwang po namin kayo. Ang aming pong responsibilidad ay turuan kayo, palakasin kayo, upang kayo ay maglingkod. Mga kapatid, may mga implikasyon po ang mga katotohanan ating nakita sa panalangin ito, ngayong hapon ito. Ano yung mga implikasyon? Meron pong 3. Dito po ako magwawakas. Una, nasa atin na ang lahat ng ating kailangan upang lumago sa ating buhay Kristiyano. Nasa atin na po lahat. Kaya, mahirap po na, nakakatuwa po siguro kung mananalangin kayo na, Panginoon, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. O dagdagan niyo po ang aking kapangyarihan. Kung ang kapangyarihan ng Diyos mismo ay nasa atin na, ano pang idadagdag ninyo? Ang sabi sa 2 Peter 1:3, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Lahat po ng kailangan natin. Na kailangan natin sa buhay. Yung ating pang-araw-araw na buhay ay ipinagkaloob na sa atin. Bakit parang hindi ako matagumpay, Pastor? Hindi nyo ginagamit. Hindi kayo nananalangin. Hindi kayo nagbabasa ng kanyang instruction sa kanyang Biblia. Kaya hindi lumalabas sa inyong buhay ang kapangyarihan na inyo na dahil sa kagandahang loob ni Kristo. Tayo ay may kapangyarihan para makatakas tayo sa kabulukang nasa sanlibutan, sabi ng 2 Peter 1:4. Tayo ay pwede nating idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihan, sa ating kabutihan ang kaalaman, sa ating kaalaman ang pagpipigil, sa pagpipigil ang pagtitiis, sa pagtitiis ang pagiging makadiyos, ang pagmamahal sa kapatid, ang pag-ibig. Mga kapatid, ang lahat ng mga kagandahang loob na ito
ay maaring lumabas sa ating buhay at dapat lumabas sa ating buhay sapagkat ipinagkaloob na sa atin ang lahat ng kailangan natin upang maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano. Nasa atin na ang kaalaman at kapangyarihan upang magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. Tinanggap na natin ang Espiritong mula sa Diyos. Nasa amin ang pag-iisip ni Kristo, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 2:16. Subalit nasa atin na ang pag-iisip mismo ni Kristo. Ano pa ang hihingin ninyo na kalakasan? Nasa atin na lahat. Hindi lang natin ginagamit, mga kapatid. Kaya kami mga kapastoran nyo, ang aming responsibilidad ay panalangin upang itong mga ito ay inyong malaman at maisapuso at maisagawa. Pangatlo at huli, nasa atin na ang kalakasan na kailangan natin upang maipamuhay si Kristo at maitanghal ang kanyang ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi sa Colossians 1:28-29, sabi po ni Pablo, siya ang aming ipinahayag. Sino siya? Si Kristo. Hindi po relihiyon, hindi po fellowship, hindi po GCF, hindi po pagiging miyembro sa isang church. Siya ang ating ipinahayag. Isang kaugnayan kay Kristo Jesus na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Yan po ang responsibilidad namin na mga lingkod niya. Yan din po ang responsibilidad ninyo na mga lingkod din niya na kanyang itinalaga, iniligtas, pinalakas, binigyan ng pamana upang maitanghal si Kristo. Sabi ni Pablo, Colossians 1:29, dahil dito ay nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Nakakatuwa po yung sinabi niya. Nagpapagal din naman ako, sabi niya, at nagsisikap. So meron siyang pagkilos. Ayon sa kanyang paggawa, ang Diyos, na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. So saan nanggagaling ang kapangyarihan? Sa Diyos. Mga kapatid, nasa atin na po ang lahat ng kayamanan ni Kristo Jesus. Biyayang espiritual na kanya ipinagkaloob na sa atin. Nasa atin na po ang kanyang kapangyarihan. Nasa atin na po ang kanyang Espiritu Santo. Kailangan po nating makilala ng lubos ang ating Diyos at maipamuhay ng matagumpay ang ating Panginoon. O Diyos, kayo nga po ang kumilos sa aming kalagitnaan upang ang lahat ng katotohanan ito, O Diyos, ay maipamalas namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, O Diyos. Sa ikaluluwalhati lamang ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay yumukod ng ating mga ulo at tumanggap ng basbas at pagpapala mula sa ating Panginoon. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pakikilahok sa pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po, mga kapatid.